Yes, Sen. Rafi. Kaya gusto ko to si Yusek Akta kasi napakahaba niya mag-explain, very thorough. On the other hand, it will be best kung mag-umpisa na tayo sa mga katanungan, sa mga suggestions, etc. para we can go and move on. Okay lang ba? Yes, sir. Although I really appreciate this gentleman. Yes, Sen. I've Rafi. known this gentleman for many, many years and he's good. So anyway, nasabi kanina sa aking opening statement na I fully support the DMW, not 100% but 101%. Kasi mahal na mahal ko ang ating mga OFW. Alam ko kayo ang ahensya na magbibigay suporta, pangangalaga sa ating mga tinaguriang makabagong bayani. And you can be assured from me being the chairman committee sa migrant workers, I'll always be there for you. In fact, nung nakaraang taon, dinagdagan ko pang budget nyo and I'll keep doing that. I'll keep supporting DMW. And I'm very happy doing that. Now, to tell you frankly, and everybody knows this, I have so many experiences pagdating sa mga OFWs, knowing their plight, their problems, and all. Tulad ng marami sa inyo, marami din kayong karanasan sa mga OFW at pagmamahal sa OFW, nandun yung sincerity ninyo and I appreciate that. And I see two people so far na very familiar sa akin na I've been talking to many times in the past dahil nakita ko yung concern nila sa OFWs at nalalapitan ko. Having said that, with the passing of our beloved Secretary Toots Oplek, which malaking kawalan, meron inassign OIC. That's Yusek Leo Hans Kakdak, which I know this gentleman for a long time. And hindi ako magkikialam kung sino ilalagay ni Presidente because that's his prerogative. On the other hand, gusto ko rin yung upong Secretary ng OFW, yung kilala ko at mga katrabaho ko, not personally, kilala ko na may puso para sa OFW. Kilala ko na matagal nagtatrabaho sa OFW. I'll leave it up to the President. May nakita ako sa social media, talagang marami naglalabi sa'yo. Kumakalat, in fact, mag-raise pa ata sila ng funds in support of you. In fact, they were saying na magrarally sila sa Senate, sa Congress, para i-push talaga na ikaw ang maging susunod na secretary. Again, like I said earlier, it's up to the President. Ang alam kong karanasan mo is lawyer ka dati ng mga recruitment agency. So, me personally, lawyer ka ng mga recruitment agency, wala akong pakialam doon. Nasa Presidente pa rin. Alam ba ni Presidente na ikaw ay lawyer ng recruitment agency? Yes or no lang? Kasi alam ko may mga naglalabi. Does the President and the First Lady know that ikaw ay lawyer ng mga recruitment agency at yan lang ang, sorry hindi ko sinasabihan lang, yan ang iyong may dadala. Kung sakali man, lahat naman kayo qualified. Siguro, as far as the President is concerned, lahat kayo pwedeng pipiliin ni Presidente. Pero since ang lakas ng labi para sa iyo, gusto ko lang malaman kung alam ba ni Presidente, kung sakali man, na ikaw ay, ang experience mo ay bilang lawyer na mga recruitment agency. Yun ang tanong ko, yes or no lang. Do they know? Yes, sir. Kasama po yun sa mga ginagawa ko before. At meron ka na bang experience sa mga OFWs? Equally, sir, ako rin po ay abogado ng mga iba't ibang OFW associations. Okay. So, lawyer ka ng mga recruitment agency and abogado ka ng mga OFWs. How do you do that? Na pagsamahin yung dalawa? Sir, I'm an advocate of fair and ethical recruitment. Sa paningin ko po, like po sa mga convention katulad ng sa ILO, nakikita rin po nila na malaking partner pagdating sa fair and ethical recruitment ang mga ethical recruitment agency, sir. Yun lang. Gusto ko lang masiguro na alam ni Presidente at
Hindi kita nakikita noon, hindi pa kita natawagan, wala ka pang binigay na aksyon. As far as my program is concerned, na who's been dealing with OFWs for more than 20 years. Itong dalawa, familiar sa akin itong si Kakdak and Ignacio. I'm sorry, Mr. Ignacio and Mr. Kakdak. They're very familiar with me because I've dealt with them and I'm sobrang napakasipag itong dalawa. I'm not saying na hindi ka masipag. I don't know you personally, but yun lang yung aking hinaing. Okay? So, okay na tayo dyan. On the other hand, OIC Kakdak, medyo maglinis-linis din kayo dyan sa DMW. Meron akong mga source nagsabi sa akin na may mga tao kayo dyan na may sympathy sa mga recruitment agency. Dapat wala kayong mga tauhan na dating nagmamay-ari o kaibigan, I'm not referring to you na mga recruitment agency. Dapat pro-OFW kayo, lahat, entirely. May nababalitaan kasi ko dati, Mr. Chair, na dati may-ari ng yung mga tauhan nyo, present. Linisin nyo yan to the confidential fund, alisin nyo yun. Dapat mag-resign yun. Kasi baka ma-influensya nila yung desisyon ninyo dahil maglalabi yung mga recruitment agency. Siyempre, yung mga recruitment agency, may mga pera yon para maglabi, then baka masira yung discard ninyo mga desisyon nyo. So, alisin yung mga may connection sa mga recruitment agency, puro pro-OFW lang dapat. And adding to that, pakisabi doon sa mga tao mo, wag na mag-rally sa Senate kasi mag-rally daw sila sa Senate para i-push ka raw. Doon na lang sila mag-rally sa Luneta, wag na sa Senate. We know what we're doing. Lalo na ako, bilang chairman ako ng migrant workers, nobody can influence me. Magtumba baliskat pa sila dyan, magtumbling-tumbling pa sila dyan. Hindi ako makikialam kasi I leave it up to the President. So you tell those people na mag-rally behind you, wag nang pumunta sa Senado. Okay? Although karapatan nila mag-rally, pero kahit na anong rally nila, kami mga senador, hindi kayo ma-impluensya. Mr. Mag-rally yung mga, para siyang i-appoint na susunod ng secretary. Mr. Chair? Wala tayong pakialam. Kaya sinasabi ko, sandali, let me finish. Kaya sinasabi ko, gusto ko maging clear na kami mga senador dito, independent-minded kami lahat. Wala makapag-impluensya sa amin. Kaya sayang lang na mag-rally sila dito para ipaglabang ka maging secretary, sayang lang oras nila. Siguro kung gusto nila, doon sa Malacanang, mag-rally sila, pwede yun. Sa office ni ES, mag-rally sila. Wag dito sa Senado. Sayang lang oras. Kasi, like I said, each and every one of us ay independent-minded at hindi kami pwede ma-impluensyahan. You get that, right? Yes, Mr. Chair. Mr. Yes, Chair, sir. if I may just comment. Before you continue, Yusek Kaunan, the chair would like to acknowledge the presence of our majority leader, Senator Joel Villanueva. Thank you, sir, for joining us. Yes, Yusek Kaunan, please respond Thank you, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, this is the first time I heard of that effort to have a rally on the part, personally, Mr. Chair, if there are those who have expressed their support, well, of course, any of us in this room can be a secretary, based, of course, on the trust and confidence of the President. But Mr. Chair, on our end, as USEX, so as part of the team that was built by Secretary Tutsople, we're here focused on just working and making sure that we'll be able to give service to our OFWs. Thank you. And I may add, kasi pag nangyari yun, magrarally yung mga supporters mo, at kung sakali man ikaw napiling presidente, magkakaroon tayong problema dalawa. I'm telling you this, diretsuhan na, wala na akong paligoy-ligoy. Pag pula-pula ako, pag puti-puti ako. Pag ikaw ay, pag nagrally-rally dyan yung mga supporters mo, mga alipores mo, kinulit kami ng kinulit, at siyempre kami, hindi kami ma-influensya, at ikaw ay naging secretary, magkakaproblema tayong dalawa. I'm telling you that right now. Like you said, lahat kayo qualified. So, ngayon, wag mong pag-ready hindi mga alipores mo, doon sa labas, okay sa atin. Okay? Okay tayo. Para maging maliwanag lang. Wala akong kinakampihan sa inyo, ha? Wala akong kinakampihan. Okay, neutral ako rito kasi I leave it up to the President. However, pagdating sa experience, na-mention ko na kanina, hindi ko na-mention ulit, may mga kasama kayo na sanay na ako, meaning
nalalapitan ko, mabilis naman umaksyon. In fairness, ilan nga sa kanila, Mr. Chair, kahit na bakasyon nila, sumasagot. Meron pa nga dyan, I'm not gonna mention the name, baka sabihin, pinapaboran ko, may sakit, nasa ospital, tinawagan ko, umaksyon, lumundag. Any time of the day. Ganun dapat. Sa ngalan ng OFW, pag tinawagan, nandoon, binubush yung time. May puso. Gusto ko yung magsiserve sa ating mga OFW, yung may puso. Yung puso ay para sa OFW talaga. And that person should do everything na para mapaayos ang kapakanan ng mga OFW. Hindi sa kapakanan na kung sino man yung mga sumusuporta sa kanila. Kasi lalabas at lalabas yan eh. Kahit na anong klase pang pagtago, darating yung time, nakikita rin na wala sa puso niya yung OFW. Okay? Yun lang. So, please lang na marami ako nabasa sa social media, alam mo naman, di ba? Active sa social media yung mga staff ko. Na-monitor ng mga staff ko social media na mag-rally daw dito sa Senate at Congress para suportahan ka. Wag, don't do that. You tell them na doon na lang sa labas. Pwede mag-rally dyan sa Divisoria, yan, sa Baclaran, ayun, wag sa Senate, ha? Mr. Chair. Advise nyo lang siya. Advise nyo lang yung mga tao. You have my commitment, Mr. Chair, and assurance that if I am approached by any group or any group of OFWs or any stakeholder group and their plan is to do a rally here in the Senate or anywhere, sir, that I will, of course, definitely discourage them. Very good. Thank you. At saka isa pa. In fact, sila daw ay contribute sa isang fund para irali kang ma-appoint. You see? Marami nagmamahal sa yung siguro mga OFW. I don't know. Whether they're really OFWs or not, I don't know. Okay? Karapatan nila yon. Pero just to let you know na kung ilan libo na mga, libo-libong thousands and thousands of pesos sila ay magpopondo para daw ikaw ay ma-appoint. Para malaman mo lang. Okay. So that you're aware of that. Okay? But tell those people, wag na mag-rally dito. Para Yusek, just please take note of the concern of Senator Yes, Mr. Tulfo. Chair. Yes. Again, wala akong kinakampihan dito. Wala. Anybody of you pwede maging i-appoint ni Presidente and then hindi ako makikialam kung sino appoint ni Presidente, yun ay prerogative ng ating Pangulo. Kahit na sinong ilagay niya, wala dapat pumalag. However, sabi ko nga, leave it up to the President. Okay.